Hello mga loves, welcome sa ating YouTube channel. Today is day 7 sa Pilipinas. Sasamahan niyo po ako. Punta kami sa bayan mga loves. Apa nag-move di Hong Kongin? Dati ito nagtatrabaho. Natin na dyan na, classmate ni Faith. Apa nagsarita, kapatang? Bala. Ito gawin. Dati kasta. Dati ni. Bakal mo. Tapos Andito na naman kami sa market mga kapsat kasi kailangan kong bumili ng gulay para sa amin. And ito na yung 1 or 2 days ko mga loves din punta na ako ng Manila. So, ngayon nasa market kami tapos kailangan ko nang bumili ng school supply ng mga pamangkin ko mga kapsat. So pagkatapos punta kami sa sa top 1. Top 1 mga loves ko, yun po yung mga bilihan ng mga books, mga gamit sa bahay, ganyan. So ang may-ari ata nun Chinese. So dito na kami actually mga kapsat. So ngayon ay bali 5 sila, 5 yung pamangkin ko. Kailangan ko silang bilhan ng books, bags, shoes, and everything. Super gastos mga kapsat kasi 5 po sila. But anyway, okay lang po sa akin kasi alam ko naman na ako yung bibili at pinag-ipunan ko naman mga kapsat ko. So buti na lang andito yung friend ng kapatid ko. Siya po yung tumulong kasi nagtrabaho siya dito mga kapsat. Pero for sure naman, binigyan ko naman siya ng set na school supply para sa kanyang anak. So, I'm very happy at tinulungan niya ako mga kapsat ko. Salamat! Deng, may isa lang nga bayad amin. Deng, may isa lang nga bayad amin. Nya. Pero i-separate mo. Deng, nalpas kan? Ndang. So ngayon bayaran na mga loves ko. So ang total lahat ng binayaran ko mga loves ko is nasa 4,700 pesos. Everything na po yan, sapatos nila, notebook, bags, and also may na-add din ng aking mother din sa kapatid ko, yung mga kailangan sa bahay. So not bad, di ba? So 4,700 euros. So nasa euro po, it's kulang 100 euros, let's say 90 euros. So, okay lang po yan, di ba? At least, happy po yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko. And ito na po mga kapsat, and super happy nila. At ito, so sabi ko dun sa kahera, na kanya-kanya po yung kanyang tawag niya, separate po yung kanilang gamit, kasi may kanya-kanya naman silang bag. And isang bayaran lang. So, para hindi magulo, di ba? Kasi kung sabay-sabay lahat mga loves ko and magulo siya dahil sabi ko sa kanila, piliin niyo po yung kailangan niyo sa school niyo. Lahat is kailangan niyo nang bilhin kasi pagbalik ko ng Netherlands, sabi ko sa kanila, ayaw ko na yung magme-message kayo sa akin na ate, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. But actually, ganun pa rin. Nung dumating ako dito sa Netherlands, mga kapsat ko, ay talaga nagkulang dahil kailangan pa nilang uniform nila and sapatos nila or everything. So sabi ko sa kanila, okay, no problem. Basta importante, sabi ko dun sa mga bata. At gusto ko, sabi ko sa kanila na mag-aral sila ng mabuti kasi education is very important. Sabi ko, gagastos ako ng malaki, importante sa akin is mag-aaral sila ng mabuti. Yan po ang sabi ko sa mga pamangkin ko at sa mga kapatid ko. Kasi sa buhay ngayon, importante na po yung education kasi pag wala kang natapos, hindi ka makakapasok sa trabaho. Kasi kahit nga sa restaurant na ngayon mga loves ko, kailangan diploma, di ba? So yun, and nakikita ko naman yung mga kapatid ko sa pamangkin ko, super happy nila. Pesto yun. Yeah, pesto yung tagamit yun. Wala, go, pesto.
Na, dami nin. Kanya-kanya bag. Yeah. Kita man tabag mo lumalo, baka 500 ito. Isukat ko nung ha. Ito presyo na. Ito di presyo na. Ayun na ito di presyo na. Ayun na. Ang story ng kapsat ko, bumili ng bag ng kapatid ko sa kanya, pinalitan. Sabi ko sa kanya, baka 500 yan kasi yan pinakamahal. Ang sabi ko sa kanila, ang budget ko lang sa bag nasa 3 to 400 pesos. Pakita kay Lola. Ay, pakita kita ginatang kong notebook and bagyo. Nay, pakita kay Lola ta ginatang ko nga bag. Bagyo ken ko ayo. Bang, thank you. Ay bagan? Thank you, tita. Oy, si kayo. Thank you, tita. Oy, Jay. Thank you, tita. Carlet. Thank you, tita. Yeah, very good. Ang sarap tingnan na happy sila mga kapsat ko. Love you, mapamangkin ko. 2,000 years later. So ngayon mga loves ko, nire-ready ko na po yung aking gamit kasi bukas nito, pupunta na ako ng Manila, July 22 and July 25 yung flight ko. Alam nyo ba mga loves ko, konting istorya lang po, total nandito na po ako sa Netherlands, kwentuhan ko kayo habang ako po nag-iimpake. So habang ginagawa ko tong video na to at pag-edit, and marami pong nangyari mga loves sa akin bago ako dumating ng Netherlands. Pero hindi ko lahat sasabihin kasi pagkatapos lahat ng video na nagawa ko sa probinsya at Manila, gusto ko mag-separate ng video at ikwento ko sa inyo yung experience ko ng pauwi ng Pilipinas at pabalik ng Netherlands. For now, bibigyan ko lang kayo ng konting istorya mga loves para po malaman nyo. Alam niyo mga loves, actually pumunta ako ng Manila ng July 22, dumating ako ng Manila ng July 23. Hindi ko po in-expect na may bagyo. Pero nung paluwas na kami ng Manila, mga loves ko, nasa bus na kami, is ang lakas po ng ulan. And inisip ko na ulan lang siya kasi siyempre, diba, since dumating ako ng probinsya day 1, hanggang pabalik ako mga loves ko, hindi po umulan. Umulan siya pero hindi po everyday. So yun mga loves ko, dumating ako ng Manila ng June 23, it's okay pa. Mga loves ko, June 24 dumating po ng trahedya ng typhoon, pero sa Manila po is the whole day na ulan. Ang nangyari po is nasa hotel kami noon and super baha ng Manila, buong Metro Manila mga loves ko ay talagang nabaha. Buti na lang mga loves ko nasa hotel ako kasi kung nandun ako sa bahay ng kapatid ko ay talagang pati kami nabaha doon. And siyempre nagwo-worried ako kasi yung aking passport, it's baka mabasa yung ticket ko. And thank you Lord kasi nasa hotel ako that time. So nandun yung mga kapatid ko, yung mother-in-law ng kapatid ko, dun sila nag-stay sa akin kasi malaki naman yung room na binook ko. And after that, mga loves ko, ng PM, nag-send ng email ng KLM dun sa aking airline na cancel po yung flight ko kinabukasan, July 25. So yun, nag-worried ako kasi siyempre, diba, and expect ko na magpa-flight ako the next day. Yun na cancel. And after that, sabi ng husband ko, i-rebook ko yung ticket mo for another flight. Nangyari yun mga loves ko. The next flight ko actually is July 28 is Sunday. So mainit na po. Ang nakakatuwa mga loves ko yung araw na nabaha ng Metro Manila, the whole 24 hours, and the next day 25 biglang nagkaroon ng araw and biglang nawala yung tubig, as in palang walang nangyari. Pero puputulin ko lang kayo ha, gagawa ko ng video about that. Baka ikaw man ayaban ni Liam panabakatin na din eh. Kaya ban. Ay, bakatin niya din eh. Tapos suktan nyo na mga ni Baldi. Sayang. Bakatin niya tan eh, diba? Ayaban ni Liam. Bakatin niya tan eh. Bakatin nyo. Na. Labos. 2,000 years later.
Mga loves, punta na ako sa Manila. Nakakalungkot lang mga loves ko kasi yung father ko, mga loves ko, it's hindi maganda yung kanyang mood and that time, so hindi maganda yung kanyang pagharap sa akin. So napapaalam na ako sa kanya na alis na ako. So masakit yung kanyang ulo, yung katawan niya mga loves ko. So yun, super sakit sa akin that day. Super iyak ko mga loves. So panoorin niyo po. Ang pinakamahirap sa lahat mga loves ko pag muwi ka, it's super saya pagbalik mo ng bansa na pinanggalingan mo, super lungkot. And that day mga loves ko, 1 week ako umiiyak habang pinapanood ko to. Grabe, ang sakit sa dibdib. Yung nanay ko mga loves ko, na feel ko yung kanyang lungkot and super iyak niya, pating lola ko and sila lahat. Sa akin mga loves ko, sabi ko sa kanila, huwag kayong umiyak kasi ako naman is uwi naman dito sa Pilipinas every other year. Gusto ko na, sabi ko sa kanila na kailangan ko bumalik ng Netherlands kasi siyempre nandun din yung asawa ko, saka kailangan ko magtrabaho. So yung mga kabsat, chinecheck ko lang yung room kung may naiwan ako. And ngayon, ito, talagang yung puso ko ay parang nadudurog. Yung lola ko naman malungkot, sabi niya, ba't kasi nagbakasyon ka ng, ng napaka-short time. So next naman nagbakasyon ka, kailangan 1 week, 1 month sabi niya. Pero sabi ko sa kanya, don't worry kasi uwi naman ako after 2 years ago. So yung mga kabsat, nagpapaalam na ako sa kanila at maraming salamat sa inyo. So abangan nyo po ang next video ko pag nasa bus na ako. Papunta na kami ng Manila nito. So yun po, salamat at mag-iingat kayo lagi. Please don't forget to like and paki-share, paki-subscribe at abangan nyo po ang part 7. Okay? Part 8 na po tayo. Maraming salamat sa mga suporta nyo at mega shout out sa aking kapatid, sa mga pamangkin ko pag napanood nyo to. Love you. And namimiss ko kayo at lagi ko itong pinapanood tong video na to. And always remember na mahal ko kayo, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, nanang ko, tatang ko, and lahat po kayong pamilya ko sa Pilipinas. Hanggang sa muli, mga kapsat ko, and see you again on my next one. Bye po! Don't forget to subscribe. Love you! Mwah!